Sinasabi ko na nga ba, konektado tayo sa lugar na ito at isang manggagaway ang gumawa ng mga proteksyon. Ngayon mas panatag na kung walang ibang makakapasok sa lugar na ito. Wika ni Emong. Ang tinutukoy nitong koneksyon ng mga manggagaway sa lugar ay ang pamamaraan ng paglalagay ng mga proteksyon. Alam ng matanda na walang likas na kakayahan ang kanyang ama na magsagawa ng ritual para paganahin ang mga ito. Marahil may kakilalang manggagaway ang iyong ama nung kapanahunan niya at tinulungan siyang ilagay at paganahin ng mga tanikalang ito. Biyasa din ang gumawa ng pananggalang dahil hindi biro ang pagsama-samahin ang 4 na elemento sa iisang lugar. Kadalasan, kapag ginawa mo ito ay lilikha ng malakas na unos o hindi kaya naman dilubyong maaaring ikasira ng lugar at ng paligid. Wika ni Virgilio. Yan din ang nasa isip ko, Virgilio. Kung ano man ang dahilan ng aking ama, paniguradong para ito sa ikabubuti ng lahat. Marahil nakita din ng mga nauna sa inyo ang pagdating ng araw na ito. Wika ni Emong. Ang totoo, matagal nang pinaghahandaan ng aking tribo ang pagdating ng isang sakuna na kagaya nito. Kaya walang tigil ang aming mga manggagaway sa pagsasanay, sa pagtuklas ng mga bagong kakayahan. Paglilinang ng mga ito mula sa lumang pamamaraan at para mas mapabuti at mayangkop sa patuloy na nagbabagong panahon. Kaya kung ano man ang maganap, Ebog, makakaasa kang hindi kami tatalikod. Kailangan lang magpalakas ng aking mga kasama. Sapat na ang ilang araw na pahinga para magawa ang bagay na yon. Wika ni Virgilio. Ilang linggong katahimikan ang nagdaan. Ginugol ng mga manggagaway ang panahon ito para magpagaling, palakasin ang kanilang mga sarili. Ganon din ang ginawa ni Emong. Pinag-aralan nito ang mga pangyayari sa nakaraang laban ng ama kay Rodrigo sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw. Naging posible ito sa tulong ni Leius. Dito natuklasan ni Emong na hindi naman talaga personal na naglaban sina Rodrigo at ang kanyang ama. Sinubukan lang itong pigilan ni Mang Crisanto dahil pinoprotekta ng matanda ang baryo. Ngunit hindi lahat ng kaganapan ay nakita ni Leius. Inabot sila ng pagtatakip ng anino ng buwan sa araw. Kinakailangan ng gabay na magtago dahil maaari siyang mamatay sa oras na tamaan siya ng itim na sinag ng eclipse. Gayunpaman, mahalagang impormasyon ang nakuha ng binata sa pagbabalik tanaw. Ipagpatawad mo kung maliit na bahagi lang ng aking alaala sa laban ang naipakita. Gustuin ko mang tulungan si Crisanto noon, ngunit wala kong magawa dahil kahinaan naming mga... Hindi na ituloy ni Leius ang sasabihin. Alam na ni Emong ang totoong dahilan. Huwag mo nang ituloy. Alam ko na ang totoong dahilan. Baka may makarinig pa. Lalong mabulgar ang kaisa-isang sekretong sandata. Wika ni Emong. Sa malaot madali, malalaman ng mga tao ang aking totoong anyo. Kaya wala naman sigurong masama kung marinig man ito ng mga kasama natin. Wika ni Leius. Alam mo, Leius, malaki nga ang katawan mo. 2 pa ang ulo mo. Pero bakit ang kitid ng utak mo? Napapansin ko na ito simula pa noon. Pero hindi ko lang sinasabi sa iyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Emong? Maging si Virgilio, hindi nagtitiwala sa kanyang mga katribo. Mahirap na. Baka may bumaliktad sa kanila at traidorin tayo. Kaya
Kaya mas makakabuti kung mananatiling sekreto ang lahat ng tungkol sa pagkakakilanlan mo. Wika ni Emong. Habang nag-uusap ang dalawa ay lumapit si Virgilio. Nagpaalam si Leus dahil hindi ito komportabling makipag-usap sa ibang tao. Mukhang malalim ang pinag-uusapan nyo ng balaw. Wika ni Virgilio. Hindi naman. Ilang bagay lang tungkol kay Rodrigo. Kumusta nga pala ang pagsasanay ng mga kasama mo? Maayos naman. At sa katunayan, mukhang nagbalik na sa dati ang kanilang mga lakas. Maraming salamat sa tulong mo, Ebog. Tugon ni Virgilio. Nang mga sandaling iyon, nagpaalam si Kapitan Ipeng para bumaba ng baryo at kumuha ng pagkain. Ngunit ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay bumalik ito. Kasama ang isa sa kanyang mga tanod. Laking gulat ni Emong dahil sugatan ito. Anong nangyari sa kanya, Ipeng? Bakit sugatan ng taong yan? Nakasalubong ko siya sa daan. Hindi na makapagsalita dahil sa takot. Pero may sinabi siya tungkol sa sunog. Nang lingunin ko ang baryo, wala akong nakikitang usok. Tugon ni Kapitan Ipeng. Sa isip ni Emong, nagsimula na ang pananalakay ni Rodrigo. Virgilio, ihanda mo mga manggagaway. Mukhang magsisimula na ang laban. Wika ni Emong. Kaagad nagbigay ng hudyat si Virgilio sa mga kasamahan. Nagsipaglapitan ang mga ito kay Emong. Tinulungan ang matandang gamutin ang sugatang tanod. Kami na ang bahala, Emong. Sa palagay ko mas makakabuti kung kami ang unang sasagupa kay Rodrigo. Para kahit papano, humina ang puwersa niyang taglay. Hindi lalakad na mag-isa ang taong yon. Wika ni Virgilio. Hanggat maaari, huwag niyo siyang sasagupain ng harapan. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng totoong Rodrigo. Kung hindi mo pa alam, kaya niyang maglagay ng sumpa sa katawan mo sa pamamagitan ng hangin kahit hindi ka mahawakan. Tumango naman si Virgilio bilang tugon. Matapos gamutin ang sugatang tanod, tumuloy na ang mga manggagaway papunta sa baryo. Naiwan si Ipeng at Emong sa lugar. Unti-unting nanumbalik sa wisyo ang tanod. Dito napag-alaman ni Emong na pangkat ng mga aswang ang sumugod sa baryo. Medyo madilim na ng mga oras na yon. Kaya tanaw nila ang liwanag na nagmumula sa mga kabayan sa oras na sindihan ng mga tao ang kani-kanilang gasera. Ngunit ng mga sandaling iyon, wala pa ni isang ilaw ang nakasinde sa baryo. Kaya dito na nagsimulang mag-alala si Kapitan Ipeng, lalo na sa kanyang mga anak. Nako, napano na kaya ang pamilya ko? Sana naman makaabot sa oras si Virgilio. Wika ni Kapitan Ipeng. Huwag kang mag-alala at magtiwala ka sa mga manggagaway. Hindi nila papabayaan ang baryong nagkanlong sa kanila. Kung meron man silang dapat pangalagaan at pag-alayan ng kanilang buhay, yun ay ang nasasakupan mo, Ipeng. Wika ni Emong. Hindi ko lang maiwasang isipin ang mga mangyayari, lalo pat naganap na ito noon. Nauunawaan ko. At kahit ako man, hindi ko gustong maulit ang kaganapan na kumuntikang umubos sa ating mga kababaryo noon. Magtiwala kay Peng. Hindi ko hahayaan na maulit ang bagay na yon. Muling tugon ni Emong. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng tambuli. Nagmumula ito sa baryo. Mukhang nagpang-abot na ang mga manggagaway at ang pangkat na pinadala ni Rodrigo. Pero Emong, paanong napunta sa panig ng taong yon ang mga aswang? Tanong ni Kapitan Ipeng. Hindi napunta sa panig ni Rodrigo ang mga aswang.
Nakisabay lang ang mga ito sa kasalukuyang kaganapan. Kinuha nila ang pagkakataon para mangbiktima. Sa palagay ko, kakailanganin ni Virgilio ang tulong ko. Maiwan ka dito ay pengat bantayan mo ang kuta. May ilang naiwang sugatan na kailangan ng tulong. Tugon ni Emong. Ako nang bahala sa kanila. Mag-iingat ka, kaibigan. Wika ni Kapitan Epeng. Matapos ay tumuloy na si Emong papunta sa baryo. Pagdating pa lang nito sa bukana, nakasalubong na ng matanda ang mga aswang na kinukuyog ang ilan sa mga taong bayan. Dumampot ng kaperasong patpat si Emong. Pinaghahataw ang mga ito. Nang makita ng mga aswang ang matanda, nagsipagpulasan ang mga ito. Mga mapagsamantala kayo. Teka, nasan kaya sina Virgilio? Wika ni Emong sa sarili. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa marating ang kabisera ng baryo. Walang katao-tao sa lugar dahil karamihan ng mga naroon nagsipaglikas na papunta sa mas ligtas na lugar. Ramdam ni Emong ang bigat ng itim na enerhiya sa paligid. Ngunit hindi nito maramdaman ang presensya ni Rodrigo. Patuloy na naglakad ang matanda. Nang marating ito ang gawing dulo ng baryo, dito niya nakita ang pangkat ng mga manggagaway na may kung anong dinadaluhan. Dali-daling lumapit ang matanda. Nakitang pinagtutulungan ng mga ito na gamutin ang isa sa kanilang mga kasama. Bumubulwak ang dugo sa leg nito habang pilit na inaagaw ang paghinga. Ano ang sumalakay sa kanya? Tanong ni Emong. Nakiayon na lang ito sa mga manggagaway. Dahil sa kabila ng nangyayari, wala ni isa sa mga ito ang gumawa ng ingay. Hindi namin nakita kung nung umatake o tumama sa kanya eh. Masyadong mabilis ang pangyayari. Sa palagay namin, hindi aswang ang may gawa nito, kung hindi isang uri ng engkanto na kung tawagin ay kuyog hangin. Tugon ng isa sa mga manggagaway. Kuyog hangin. Imposible. Wala nang nabubuhay na ganong nilalang. Matagal na panahon nang naubos ang kanilang angkan. Wika ni Emong. Sa mga hindi nakakalam, ang kuyog hangin ay isang uri ng engkanto na maihahambing sa anyo ng aso. Ang kaibahan, may malapad itong balat sa pagitan ng kanyang apat na paa na nagsisilbing pakpak. Dahilan para makalipad ito at makakilos ng mabilis. Ang mga kuyog hangin, sinasabing ng bibiktima ng mga sanggol o kabataang napabayaan ng mga magulang sa kanilang mga tahanan. Mapagsamantala ang mga nilalang na ito. Kaya naman nagpasya ang mga sinaunang manunugis na ubusin ang kanilang angkan. Balik tayo sa kwento. Maaaring imposible, pero batay sa mga sugat na iniwan sa katawan ng kasama namin, walang duda, ito ay isang kuyog hangin. Muling wika ng manggagaway. Kung meron mang makakaalam ng ganitong mga impormasyon, yon ay ang kanilang pangkat. Dahil mas madalas nilang nakakasalamuha ang ganitong uri ng mga nilalang. Teka, nasaan si Virgilio? Kasalukuyang tinutugis ang nilalang na sumalakay sa aming kasama. Maya-maya pa, nakita nitong paparating si Virgilio. Hila-hila ang isang nilalang. Kumusta ang kalagayan ng kasama natin? Emong, bakit ka bumaba dito? Tanong ni Virgilio. Nagulat ito nang makita ang matanda. Nakarinig ako ng tunog ng tambuli, kaya inakala kong kailangan nyo ng tulong. Mabuti naman at nagawa mong patayin ang kuyog hangin. Sa kasamaang palad, hindi na nakaligtas ang kasama mo. Ikinalulungkot ko ang nangyari.
Isa lang ang napatay ko. Nakatago sa paligid ng kasama nito. Yaman lang din lang na nandito ako. Bakit hindi natin sabay na tugisin ang lintik na yon? Wika ni Emong sabay tungga ng kanyang bote. Hindi natin siya kailangan tugisin, Emong. Kaya ako dinala ang isang ito. Dahil hindi niya iiwanan ang kasama niya. Kusang lalapit sa atin ang isang yon. Kaya ang kailangan nating gawin ay antayin siya. Tugon ni Virgilio. Nagsipagkalat ang mga manggagaway sa paligid dahil alam nilang naroon din nakamasid ang isa pang kuyog hangin. Samantalang si Emong at Virgilio nakatayo sa tabi ng patay na nilalang. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malakas na kaluskos sa taas ng mga puno. Biglang bumulusok paibaba ang anino ng isang nilalang at sinubukang dagitin si Virgilio. Ngunit nagawa itong sungkitin ni Emong gamit ang dalang patpat. Umatungal ang nilalang at muling bumalik sa kakawayan. Tuso ang mga kuyog hangin, Emong. Nag-aantay ito ng pagkakataon kung kailan hindi ka nakahanda. Doon ito sasalakay. Wika ni Virgilio. Biglang naupo si Emong. Sumandal sa katawan ng patay na kuyog hangin. Sabay labas ng bote ng alak. Kung ganun pala, huwag natin siyang pagandaan. Maupo ka, Virgilio. Hayaan mong dumating ang nilalang at doon tayo kumilos. Wika ni Emong. Naupo na lang din si Virgilio habang inaantay ang pagsugod ng nilalang. Siguradong nandito lang din sa paligid si Rodrigo. Siguradong nagmamasid siya. Ano sa tingin mo? Magagawa ba natin siyang talunin? Alam mo, kaibigan, hindi naman natin kailangan talunin si Rodrigo para mapigilan ang ginagawa niya. May alam akong paraan. Kaya kung sakaling makaharap man natin siya, wag kang gagawa ng kahit anong hakbang na makakapagpagalit sa kanya. Hindi kailangang labanan. Emong, sigurado kung hindi yon ang nasa isip ni Rodrigo. Kamuntikan niya nang ubusin ang angkang ko. Paano mong masasabi na hindi natin siya kailangang labanan? Teka, sandali nga. Parang pinagtatakpan mo yata ang taong yon. Hindi sa pinagtatakpan. Alam kong malaki ang kasalanang nagawa niya sa inyong angkan. Ngunit matanong nga kita, ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit na kayo sinalakay? Biglang natigilan si Virgilio dahil alam niya may pagkakamali din ang mga kasamahang nakasagupa ni Rodrigo. Ang totoo, ilan sa mga kasamahan ko, sila nagsimula ng gulo eh. Hindi nila kilala si Rodrigo. Kasalukuyan itong nanggagamot sa isang baryo at maraming taong nagigiliw sa kanya. Dahil masyadong mataas ang tingin ng mga kasamahan ko. Sinubukan nilang kumprontahin sa pamamagitan ng pagsira ng kubong tinutuluyan ng matanda. Ngayon tatanungin uli kita. Sa palagay mo, wala bang dahilan si Rodrigo para magalit? Isa siyang hukluban. At sa oras na makaramdam ng matinding puot ang mga ito, wala nang ibang pumapasok sa isip nila kung hindi wasakin ang lahat ng nasa paligid. Hindi na nila magagawang kontrolin ang sarili. Isa ito sa kainaan at lakas ng mga hukluban. Wika ni Emong. Paano mo nalaman ang lahat ng yan, Emong? Kailangan mong pag-aralan ang kilos ng kalaban mo. Nang sa ganon, magkakaroon ka ng pagkakataong talunin siya. Si Rodrigo ang tipo ng tao na hindi nakaranas ng mga bagay na naranasan natin. Ang presensya ng isang kaibigan. Ito ang gagamitin kong sandata laban sa kanya. Nagpapatawa ka. Kakaibiganin mo ang isang nilalang na may kakayahang gumunaw ng mundo.
Nababaliw ka na nga. O baka lasing ka lang? Hindi ko rin alam. Pero maganda ka. Nandito na ang inaantay natin. Tugon ni Emong sabay tayo. Iniumang paitaas ang hawak nitong patpat. Tumarak sa katawan ng nilalang ang sandata ng matanda. Nakagad namang sinundan ni Virgilio ng isa pang saksak sa leeg. Nang mga sandaling ito, nakadapa na sa lupa ang kuyog hangin, kaya hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalawa. Tinuluyan na ito ni Emong. Sinunog ang katawan, gamit naman ang kakayahan ni Virgilio sa pagmamanipula ng apoy. Habang pinagmamasdan ang nasunog na katawan ng kuyog hangin, biglang nakaramdam ang dalawa ng mabigat na presensya. Napatingin ang mga ito sa gawing kakawyan. Nakita ang figura ng isang matandang may hawak na tungkod. Lumitaw sa likod ni Emong si Leus, pati na rin si Garam. Kapwa nakahanda ang mga ito. Palatandaan na dumating na ang kanilang hinihintay. Nandito na si Rodrigo, Emong. Wala nang atrasan ng laban na to. Tama ka, Leus. At wala rin akong planong umatras. Tugon ni Emong, sabay tungga ng kanyang inumin. Hindi naman makapagsalita si Virgilio. Napapalo dito sa bigat ng presensya ng matanda. Ngunit pilit itong tumatayo. Samantala ang ilan sa kanyang mga kasama, unti-unti nang bumabagsak. Ano ang balak mong gawin, Emong? Siguradong mamamatay ang mga manggagaway kung hindi ka gagawa ng paraan. Alam ko, mag-antay ka lang. Susubukan kong daanin sa diplomasya ang isang ito. Diplomasya? Nababaliw ka na nga. Hindi yan ang gustong mangyari ng kalaban natin, Emong. Hindi rin ito ang oras para pairali ng baluktot mong prinsipyo. Gagawin ko ang nararapat. Huwag na wag mo kong susubukang pigilan dahil hindi ako magmimingming na labanan ka. Wika na Virgilio. Napatingin sa kanya si Emong. Ngumiti ng nakakaloko. Pag-isipan mong maigi ang gagawin mo. Kung ayaw mong tuluyang maubos ang lahi mo, Virgilio, bibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang natitira sa iyong tribo. Huwag mong sasayangin. Hindi mo naiintindihan ang pinanggagalingan ko, Emong. Hahayaan mong mabuhay ang taong kamuntikang umubos sa amin. Sa tingin mo, magiging patas ba yon para sa lahat? Wika ni Virgilio. Handa itong kalabanin si Emong dahil sa kagustuhan na may pagigante ang kanyang mga kasamang namatay. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko, Virgilio. Sa oras na kumprontahin mo si Rodrigo, ikaw ang mananagot sa lahat ng mangyayari. Lalong-lalo na sa akin. Kaya sige, gawin mo ang gusto mo, pero wag mo kong sisisihin. Wika ni Emong sabay lakad palayo. Bakit mo hinayaan si Virgilio na harapin mag-isa si Rodrigo? Alam mo ang mangyayari, Emong. Maaring hindi lang sila ang mapahamak. Alam ko, Leus. Alam ko rin na hindi niya itutuloy ang pakikipaglaban kay Rodrigo. Matapos sa mga nangyari sa kanyang tribo, hindi na ibubuwis ni Virgilio ang buhay ng iba pang naiwan. Tugon ni Emong. Nakatingin si Garam sa kinaroroonan ni Virgilio. Nakita itong papasugod sa kinaroroonan ni Rodrigo. Naloko na. Emong, mukhang mali ang tansya mo kay Virgilio. Desperado na ang taong ito. Wala ka bang ibang gagawin? Wika ni Garam.
Nang lingunin ni Emong ang manggagaway, papasagod na ito kasama ang ilan sa kanyang mga katribo. Mukhang nagkamali nga ako ng akala kay Virgilio. Hangal nga ang taong ito. Wika ni Emong. Dali-dali itong naglakad papunta kay Virgilio. Nang marating nito ang kinakatayuan ng manggagaway, walang pagdadalawang isip na binigyan ng suntok. Sa ginawa mo, nangangahulugan lang talaga na kinampihan mo ang huklubang yan. Kung yan ang pasya mo, ituring mo kung kalaban simula ngayon. Hangal ka kung inakala mong mananalo ka kay Rodrigo. Ni hindi mo nga nakita ang pagsuntok ko sa iyo. Yun pa kayang atake ng huklubang iyon. Ano sa tingin mo ang panama ng kapangyarihan yung mga manggagaway? Kahit pagsamasamain kayong lahat, ang lahat ng kaalaman na meron kayo, hindi pa rin sasapat. Katumbas ng isang bathala ang kapangyarihang mangwasak ng mga hukluban. Ngayon, kung hindi mo pa rin nauunawaan, talagang malala na ang sira ng utak mo. Kahit ilang beses mo kong suntukin, hindi magbabago ang desisyon ko, Emong. Pasensya ka na, pero kailangan kong gawin ang bagay na ito. Pag-uusap ng dalawa. Unti-unti nang nakalapit si Rodrigo sa kanila. Ngunit tuloy pa rin ang pagtatalo ng dalawa. Hindi ako nagpunta rito para makinig sa pagtatalo niyong dalawa. Kaya umalis kayo sa harapan ko. Wika ni Rodrigo. Sabay kumpas ng kamay. Tumilapon sa magkabilang gilid si Virgilio at Emong. Nagkatinginan ang mga ito. Kitang-kita ang pagkagulat sa mga mata ni Virgilio. Ngayon, huwag mo sabihin na hindi kita binalaan, Virgilio. Rodrigo, huminahon ka. Hindi kami naparito para makipaglaban sa iyo. At sino ka naman? Kung hindi ka naparito para pigilan ako, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Nasaan si Crisanto? Kanina ko pa siya nararamdaman. Pero bakit hindi ko makita ang matandang yon? Crisanto, lumabas ka at harapin ako. Wala dito ang tatay ko. Matagal na siyang patay. Marahil ako ang nararamdaman mo. Manahimik ka. Dahil wala sa kalingkingan ng lakas ni Crisanto ang nararamdaman ko sa iyo. At kung anak ka ng matandang yon, nakakahiya ka. Aba, loko tong hukluban na to ah. Ininsulto pa ako. Maniwala ka sa akin. Wala na si tatay. Ilang taon na nakakalipas. Sinabi ng manahimik ka. Ilang araw pa lang akong nawawala. Sasabihin mo sa akin, patay na ang taong iyon. Pag-uusap ng dalawa. Dito napagtanto ni Emong. Nakulong sa panahon si Rodrigo. Dahilan para manatili itong buhay sa mahabang panahon. Virgilio, makinig kang mabuti. Ngayon alam ko na kung bakit nangyari sa tribo mo ang sakunang iyon. Inakala niyang nasa panahon pa rin siya ni tatay. Wala akong pakialam kahit ano pa ang dahilan sa ginawa niya. Hindi ko pa rin ito matatanggap. Inubos niya ang aking angkan. Nararapat lamang na ulo niya ang kabayaran. Ay nako, sumabay ka pa. Masyadong matigas ang ulo mo, Virgilio. Makinig ka sa akin. Dahil kapamakan lang ang dala ng katigasan ng ulo mo. Napailing na lang sa Emong. Lingid sa kaalaman ng mga ito. Galit na si Rodrigo sa kanilang ginagawa. Talaga bang hindi niyo titigilan ang pagbabangayan sa harapan ko? Para kayong mga bata, tignan niyo ang mga itsura niyo.
Puti na ang mga buhok. Kulubot na ang mga balat. Pero parang wala kayong pinagkatandaan. Marapat lamang na ilibing ang mga katulad nyo sa lupa. Wika ni Rodrigo. Mabilis na umiwas si Emong dahil nakita nito ang paglipad ng malaking punong kahoy papunta sa kanila. Sandali lang, Rodrigo. Huminahon ka. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Emong. Sa kasamaang palad imbis na makinig, muli itong naghagis at sa pagkakataong iyon, isang malaking tipak ng bato ang papunta sa kinaroroonan nilang dalawa. Bigla namang sumugod si Virgilio. Hindi na ito nagawang pigilan ni Emong dahil napakabilis itong kumilos. Mabuti na lang lumitaw si Garam sa harapan ni Rodrigo bago pa tumama ang kamao ng manggagaway. Isang bulawan. Naalala kong may lumapit sa aking antingan na gustong makahuli ng kagaya mo. At malamang patay na ang taong iyon. Wika ni Rodrigo. Tama ka, Amang Rodrigo. Patay na nga si Manolo. Inubos ng taong yon ang pamilya ko at sinira niya ang kariang pilit kong itinayo sa mahabang panahon. Tugon ni Garam. Isang hari na walang karian. Ano ang silbi mo sa mundong ito? Tanong ni Rodrigo. Yan din ang tanong ko sa sarili hanggang sa binigyan ng kabuluhan ni Emong ang aking buhay. Tugon ni Garam. Emong, sino ba ang taong yun at kanina ko pang naririnig ang pangalan niya? Muling tanong ni Rodrigo habang iniikot ang tingin sa paligid. Nakikita mo ba ang matanda na nakatayo sa tabi ng balaw na may dalawang ulo? Siya si Emong, ang anak ni Crisanto. Pagpapaliwanag ni Garam. Napatingin si Rodrigo sa nilalang at napangiti. Leus, ikaw nga, nasaan ang matandang si Crisanto? Tanong ni Rodrigo. Matagal nang patay si Crisanto. At gaya ng sinabi ni Garam, ang taong ito ang nag-iisa niyang anak, si Emong. Tugon ni Leus. Marahang naglakad si Rodrigo papunta kay Emong. Hindi maaari. Huwag niyo kong niloloko. Dahil hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Ang anak ni Crisanto, sa pagkakatanda ko ay 10 taong gulang pa lamang. Pero ang itinuturo niyo sa akin, isang matandang uugod-ugod. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Wika ni Rodrigo. Sa pagkakataong iyon, ramdam na ng lahat ang biglang pagbigat ng presensya. Mabilis na umatras sa Emong, ngunit si Virgilio nanatili sa kanyang kinakatayuan. Virgilio, umalis ka na dyan. Hindi mo siya kakayanin. Makinig ka sa sinasabi ko. Wika ni Emong, ngunit tila walang naririnig si Virgilio. Sa halip na umiwas, itinaas nito ang hawak na tungkod. Talagang malakas ang loob mo, manggagaway. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa mga kauri mo? Masyadong mataas ang tingin niyong mga manggagaway sa inyong kakayahan. Wika ni Rodrigo sabay taas ng kamay. Naku po, naloko na. Sa ganitong estado, mamamatay ang taong yan. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo nitong si Virgilio? Wika ni Emong. Wala na tayong magagawa, Emong. Kung ito ang kapalaran ni Virgilio, tanggapin na lang natin. Teka, nasaan ang matandang yun?
Hindi na naituloy ni Leus ang sasabihin dahil biglang nawala sa tabi si Emong. At nang makita ito ay tumatakbo na ang matanda papunta sa kinaroroonan ni Virgilio. Saktong pagkumpas ng kamay ni Rodrigo, nagawang itulak ni Emong ang manggagaway dahilan para siya ang tamaan ng atake. Nanlaki ang mga mata ni Leus nang makitang tumilapon ang matanda. Napasigaw ito at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Emong. Biglang nawala si Rodrigo sa kanyang kinakatayuan at nang muli itong magpakita, nasa harap na ng gabay. Walang nagawa si Leus kung hindi tanggapin ang ataking binitawan nito. Sumadsad sa lupa ang gabay, tumalsik ng malayo. Sa lakas ng tigalpong binitawan ni Rodrigo. Matapos ay hinarap nito si Emong na noon ay pilit na itinatayo ang sarili. Dali-dali itong nilapitan ni Virgilio upang alalayan. Bakit mo sinalo ang atake, Emong? Hindi ba sinabi kong pabayaan mo ko? Desisyon kong magigante at wala kang kinalaman doon. Wika ni Virgilio. Pagmasdan mo ang mga kasamahan mo, Virgilio. Sa tingin mo, gugustuhin nilang magbuwis ng buhay. Wala ni isa sa kanila ang may kusang loob na lumaban sa isang kaaway na alam nilang hindi sila mananalo. Pero ginagawa nila ito dahil mataas ang respeto nila sa iyo. Itinuturing ka nilang dakilang pinuno. Ngayon tatanungin kita, hahayaan mo bang? Hindi na ituloy ni Emong ang sasabihin dahil nakita nitong paparating si Rodrigo. Naghahanda ito para sa isa na namang atake. Muling itinulak ni Emong si Virgilio dahilan para tamaan siya ng tigalpo mula sa kalaban. Ang lakas ng loob mong saluhin ng tigalpong pumatay sa halos kalahati ng mga manggagaway. Ilang minuto lang, tuluyang maaagnas ang laman mo. Tuluyan kang mawawala sa mundong ito. Sabihin mo sa akin, Emong, ano ang dahilan mo para gawin ang lahat ng ito? Wika ni Rodrigo. Marahang tumayo si Emong at pinagpag ang damit. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng matamaan ng tigalpong pumatay sa maraming tao. Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Tanggap ko na ang kamatayan. Kaya kung ano man ang mangyayari ngayon, wala akong sisisihin at wala akong pagsisisihan. Nako, wala na palang laman ng sisidlan ko. Leos, may dala ka bang alak? Tugon ni Emong, sabay lagok ng hawak niyang bote. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ano ang dahilan mo? Bakit mo ibinuwis ang iyong buhay para sa mga taong ito? Muling tanong ni Rodrigo. Simple lang ang kasagutan. Dahil gusto nilang mabuhay ng payapa. Ikaw, Rodrigo, alam kong yun din ang gusto mong mangyari. Kaso lang hindi mo magawa dahil sa panghuhusga ng mga tao. Tama ka. Panghuhusga ng mga taong pilit mong pinoprotektahan. Inakala ko noon, si Crisanto lang ang taong nakakaunawa sa akin. Pero mali ako. Dahil maging ang taong pinagkatiwalaan ko, sa huli ay tinalikuran din ako. Hindi totoong tinalikuran ka ng tatay ko, Rodrigo. Kaya ako nakatayo sa harapan mo ngayon. Nais kong itama ang tingin mo sa mga tao. Hindi lingid sa akin ang naging nakaraan mo. Nauunawaan ko kung bakit ka nagagalit sa lahat. Pero hindi sapat na dahilan yon upang manakit ka. Ano ang gusto mong gawin ko? Pabayaan silang husgahan ako. Hindi ako nagsayang ng maraming taon ng pagsasanay para lamang alipinin.
Kung ano man ang nalalaman mo ngayon tungkol sa pangyayari, sigurado kong sapat na yan para sabihing nauunawaan mo ko. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay napalod si Emong. Nakitang unti-unti nang naaagnas ang kanyang balat. Sa pagkakataong iyon, kumilos na si Leus at nilapitan ang matanda. Emong, kaya pa ba? Kailangan na nating umatras nang mabigyan ka ng lunas. Wika ni Leus. Hindi, Leus. Mananatili ako at haharapin si Rodrigo. Kaya ng sinabi ko, wala na ring silbi kung mabubuhay pa ako. Lalo pat alam kong malayang nakakagalaw sa mundong ito ang isang hukluban na punong-puno ng galit. Kung ganun, hindi rin ako aalis sa iyong tabi. Kung dito tayo mamamatay, walang problema. Wika ni Leus, sabay harang sa matanda. Muling nagbato ng tigalpo si Rodrigo para umalis ang gabay sa kinakatayuan. Kaso nga lang hindi natinag si Leus. Leos, umalis ka sa harapan ng taong yan. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay. Wala akong galit sa mga kauri mo. Pero kung kakampi ka sa mga tao, pasensyahan tayo. Hindi ako aalis sa tabi ng anak ni Crisanto. Mananatili ako sa tabi niya dahil ito ang pinangako ko sa kanyang ama bago siya tuluyang pumanaw, kahit umabot pa tayo sa punto na maging ikaw ay kakalabanin ko. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo, Leus. Hindi ko alam kung bakit ang isang kagaya mong may mataas na katungkulan nag-aaksaya ng panahon upang maging sunod-sunuran sa mga tao. Hindi pagiging sunod-sunuran ang pagtupad sa iyong tungkulin, Rodrigo. Isa ka sa mga taong biniyayaan ng kapangyarihan mula sa may likha. Ngunit imbes na gamitin mo ito sa magandang gawain, inilubog mo ang iyong sarili sa puot. Pag-uusap ng dalawa habang sinasangga ng gabay ang mga ataking ibinabato ni Rodrigo. Samantalang si Emong, pilit na itinatayo ang sarili upang harapin ang kalaban. Hayaan mong tulungan kitang tumayo, Emong. Pakiusap, Garam. Lumayo ka. Mapapahamak ka kung makikisali ka sa labang ito. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Huwag mo sana itong sayangin, kaibigan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong iyon. Sa katunayan, gagamitin ko ito ngayon sa isang makabuluhang gawain. Wika ni Garam. Nang mga sandaling iyon ay nagliwanag ang katawan ng bulawan. Unti-unting lumikop sa katawan ni Emong. Garam! Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Wika ni Emong. Ibabalik ko sa iyo ang ibinigay mong buhay, kaibigan. Bilang pagpapasalamat sa pagbibigay ng kabuluhan sa aking pagkakalikha. Sa maikling panahon, naunawaan ko ang kagandahan ng buhay at kung anong meron sa inyong mga tao na naging dahilan kung bakit kayo espesyal sa mata ng may likha. Salamat sa pagkakataong iyon, kaibigan. Paalam. Sumanib sa katawan ni Emong ang liwanag ni Garam. Pinaghilom nito ang lahat ng mga sugat na gawa ng tigalpong ibinato ni Rodrigo. Matapos ay pumaibabaw ang gintong liwanag. Nag-anyong nilalang na may 4 na pakpak. Kasunod ng pangyayaring iyon, bumulusok naman ito paibaba, bumalot sa katawan ni Leus. Garam, bakit mo ito ginagawa?
Kailangan ni Emong ang tulong mo, kaibigan. Ito lang ang paraan para maisakatuparan mo ang iyong tungkulin. Wala kang dapat katakutan, Leos. Pakawalan mo ang iyong totoong katauhan. Pag-uusap ng dalawang gabay, biglang nagliwanag ang mga mata ni Leos. Unti-unting nagbago ang anyo. Naging leon ang pangunahing ulo ng nilalang. Lumitaw pa ang mga ulo ng agila at baka. Nabalot ng gininto ang baluti ang katawan ni Leos. Lumantad ang 4 na malalabay nitong pakpak mula naman sa kanyang likuran. Nagpakawala ng malakas na liwanag ang nilalang. Maging si Rodrigo, napatras. Dahil dito, hindi akalain ng hukluban, magpapakita ang isang mataas na uri ng celestial ng mga panong iyon. Nang humupa ang gintong liwanag, nakita nito ang anyo ng isang cherubim. Nakatayo ito sa likod ni Emong habang nakalikop ang pang-ibabang pares ng pakpak sa katawan ng matanda. Kung hindi mo pa din nauunawaan ang ginawa ng mga kaibigan kong engkanto, malamang, totoo nga ang sinabi ni tatay. Nabulagan ka ng galit at tinakpan nito ang pag-unawa mo ng lubusan. Kumising ka, Rodrigo. Alisin mo ang puot sa iyong puso dahil yun lang ang tanging paraan upang makapamuhay ka ng payapa. Wika ni Emong. Pasensya na, Emong. Pero hindi ako nasisindak ng mga nilalang na tinawag mo. Hindi rin ikaw ang taong pipigil sa akin. Tugon ni Rodrigo. Matapos ay nagpakawala ito ng malakas na bugso ng enerhiya. Ngunit sa isang pagaspas ng pakpak ni Leos, tila inihipan ito pabalik, dahilan para tumalsik siya sa malayo. Itigil mo na ang walang kwentang labang ito, Rodrigo. Pareho tayong walang mapapala. Wika ni Emong. Ngunit nagmatigas ang matandang hukluban. Biglang yumanig ang paligid. Nagsipagbagsakan ang mga malalaking bato mula sa kabundukan. Mabilis namang umalis sa lugar sina Virgilio at ang ilan sa mga natitirang manggagaway. Alam ni Emong na ilalabas na ni Rodrigo ang buo niyang lakas na maaaring pumatay ng mga nilalang na nakapaligid sa lugar. Mukhang hindi na nga madadaan sa diplomasya ang isang ito, Leos. Siguro nga, Emong. Panahon na para pagpahingahin ng tuluyan si Rodrigo. Masyado nang mahaba ang pinagdaanan niyang sakit. Oras na siguro para tapusin ang kanyang pagdurusa. Sandali lang. Isang beses pa, Leos. Hayaan mo kung gisingin ko ang taong ito sa kanyang kaibangan. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay tumakbo si Emong papunta sa kinaroroonan ni Rodrigo. Sinuong nito ang malakas na bugso ng enerhiya ng matandang hukluban. Laking gulat ni Rodrigo nang bigla itong magpakita sa kanyang harapan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan. Kailan ka ba magigising, Rodrigo? Tignan mo ang paligid. Ito ba ang mundo kung saan gusto mong mabuhay? Hindi ito ang pinangarap ni tatay. Alam mo yan. Dahil ikaw mismo ang nagmulat sa kanya sa katotohanan. Ang pinagkaiba nyo lang, ginamit niya ang kaalaman mula sa iyo sa tama. Wika ni Emong. Dahan-dahan namang tumayo si Rodrigo. Sinugod ang matanda. Nagpalitan ng suntok ang dalawa hanggang sa kapwa nakaramdam ng matinding pagod. Nakaluhod na sa lupa si Emong. Si Rodrigo ay nakahilata habang pilit na hinahabol ang hininga. Hindi na. Ganong kalakas ang pangangatawan natin. Pero nagtataka ako, bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa akin? Pwede ka namang tumakas at mamuhay sa malayong lugar.
Nang manahin ko ang kakayahan ni tatay, kasama nun ang katungkulang ipagtanggol at pangalagaan ng lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Hindi ba ito ang itinuro mo kay tatay nung mga panahon na naging estudyante mo siya? Nagulat si Rodrigo dahil sa sinabi ng matanda. Paano mong nalaman ang lahat ng ito? Walang pinagsabihan si Crisanto ng tungkol sa bagay na yon. Hindi na kailangan pang sabihin sa akin ni tatay ang lahat. Dahil ang mga pamamaraang ginamit mo, yan din ang mga istilong nakita ko noon sa kanya. Hindi nga lang ganong kalakas. Pero iisa lang ang punto ng pinagmumulan ng atake. Hindi man ako kasing lakas ni tatay. Pero tinandaan ko ang lahat ng mga nakita ko sa kanya nung mga panahong naglaban kayo. Nakita ko ang lahat sa iyo ngayon. Nagagalit ka dahil iniwanan ka ng kaisa-isa mong mag-aaral. Hindi nakamit ni tatay ang pagiging hukluban dahil pinili niyang mamatay bilang normal na tao. Pagpapaliwanag ni Emong. Hangalang tatay mo. Binigyan ko siya ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero tinanggihan niya. Aminin ko, dahil doon sumama ang loob ko at ibinaling ang galit sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasabay noon ang katanungan, bakit minahal ng tao si Crisanto samantalang ako ang nagturo ng lahat ng kaalamang ginagamit niya para tulungan sila? Wika ni Rodrigo. Inamin din ito sa sarili. Nakakaramdam siya ng inggit sa tuwing makikitang pinupuri ng mga tao ang mag-aaral. Dahil dito, sinubukang sirain ng matandang hukluban ang pagtingin ng tao kay Crisanto. Isang malinaw na pagkakamali na nagmula sa inggit. Pagkakamaling maaari pang itama. Hindi pa huli ang lahat. Hindi, Emong. Para sa akin tapos na ang lahat. Hindi ko na maibabalik pa ang mga nasira ko. Nagagawa ko ang lahat, pero hindi na ang muling bumuhay ng mga namatay na. Pinagsisisihan ko ito. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon hihilingin ko sa iyo. Wakasan mo na ang miserable kong buhay. Wika ni Rodrigo. Marahang tumayo si Emong. Kinuha ang kanyang sisidlan ng alak. Naglakad ito papunta kay Rodrigo. Inabot ang kamay para itayo ang matanda. Ang buhay ng tao ay parang ilog. Patuloy sa pag-agos. Hindi na maaaring ibalik. Ngunit sa pagdaan ng panahon, inaanod din ito ang lahat ng mga masasamang alaala, maging ang mga nagawa natin. Ang buhay mismo ang siyang nagbibigay ng pagkakataon na itama natin ang mga pagkakamaling nagawa. Kaya tumayo ka dyan. Simulan mong ayusin ang sarili mo. At isa pa, hindi ko alam kung paano kang papatayin. Siguro, ikaw na lang ang bahalang tumuklas kung paano kang mamamatay. Wika ni Emong. Kinuha ni Rodrigo ang kamay nito. Biglang nakaramdam ang matanda ng malakas na daloy ng enerhiya na nagmumula sa hukluban. Ito lang ang tanging paraan para tuluyan na akong makapagpahinga. At alam kong karapat dapat ka sa kapangyarihang ito, Emong. Gamitin mo ito sa kabutihan, gaya ng gustong mangyari ng iyong ama. Tugon ni Rodrigo. Naramdaman ni Emong ang unti-unting paglalaho ng katawan nito. Tila unti-unting nagiging alikabok hanggang sa tuluyang mapasama sa hangin. Hindi mo dapat ginawa to, Rodrigo. Alam mo ang mangyayari. Wala akong pinagsisisihan, Emong. Alam kong nasa mabuting kamay ang mga kaalamang dekada kong pinaghirapan. Salamat sa pagpapaunawa ng lahat.
Napatunayan mo, mali ang naging desisyon ko nang magtanim ako ng galit sa mga taong malapit sa iyong ama. Ikaw na ang bahalang humingi ng kapatawaran para sa akin. Paalam, kaibigan. Tuluyan nang naglaho ang presensya ni Rodrigo. Hindi man nagtagumpay si Emong na panatiliin itong buhay. Masaya naman ang matanda dahil lumisan sa mundo si Rodrigo na may kapayapaan sa puso. Matapos ang kaganapang iyon, muling bumalik si Emong sa tuktok ng burol kung saan naiwan si Kapitan Epeng. Masayang-masaya ang matanda nang makitang paparating ang kaibigan kasama ang ilan sa mga titirang manggagaway. Salamat sa Diyos at nakabalik kayo ng ligtas. Ang buong akala ko, napasama na kayo sa malakas sa pagsabog. At teka, sino itong nilalang na kasama mo? Tanong ni Kapitan Epeng. Si Leos ang isang yan. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano. Sandali, Ipeng. May alak pa ba kayo sa kubo? Nauuhaw na ako. Tugon ni Emong. Sabay bagsak ng katawan nito sa kaibigan. Nawalan ng malay ang matanda sa sobrang pagod. Mag-isa niyang sinagupa si Rodrigo at masaya akong nanalo siya sa laban. Gayon pa man ay nahihiya ako dahil hindi na dapat nangyari ang labang iyon kung hindi dahil sa katigasan ng ulo ko. Ang sabi nga nila, hindi natin malalamang masakit kung hindi natin mararanasang madapa. O siya, tulungan mo na lang akong madala sa kubo ang taong to. Pag-uusap ng dalawa. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Nang malamang tapos na ang laban, wala na ang banta ng panganib sa baryo. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kitang-kita ni Kapitan Epeng ang kagandahan ng paligid. Bigla itong nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Maya-maya ay nagkamalay na si Emong at gaya ng inaasahan, alak ang una nitong hinanap. Pambihira ka talaga, Emong. Kung sabagay, wala ka nang dapat alalahanin. Kailangan ko nang umalis. Ngunit sa sandaling kailangan mo ang aking tulong, huwag kang magdadalawang isip na tumawag. Wika ni Leos. Sa palagay ko, wala naman akong kakailanganin pa sa ngayon. Maliban sa alak na mula sa inyong mundo. Tugon ni Emong. Malaki ang naging pinsala ng nangyaring labanan. Ngunit mabilis lang itong naisaayos sa tulong ng mga manggagaway. Bumalik na rin si Virgilio sa kanilang lugar. Samantalang si Emong naman, ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Kinuha nito bilang mag-aaral ang pamangkin ni Kapitan Epeng dahil kinakikitaan niya ito ng hilig sa panggagamot. Simula nang masaksihan ang kakayahang taglay ng matanda, pinili ni Emong na mamuhay at manggamot bilang tao. Isinantabi nito ang pagiging hukluban. Sa tulong ni Leos, nagawa nilang iselyo sa kanyang katawan ang kapangyarihan na ibinigay ni Rodrigo. Panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan mo uli magagamit ang kapangyarihang ito. Sa ngayon, Emong, mamuhay ka ng payapa at normal. Yun nga ang balak kong gawin, kaibigan. Sa ngayon, wala naman akong dapat paggamitan ng kakayahan. Kaya dito na muna siya sa loob ng aking katawan. Pakasakali barang araw, kailanganin ito ni Arnel. Wika ni Emong habang pinagmamasdan ang mag-aaral. Ay, tignan mo ang pamangkin ko. Parang nakikita ko sa kanya ang kabataan mo, Emong. Mahusay ang pagtuturo mo sa kanya
At alam kong magiging mahusay na manggagamot ang batang yan. Tama ka, Ipeng. Malaki ang potensyal ng pamangkin mo. At kung hindi siya lumapit sa akin para magpaturo, malamang nasayang lang ito, gaya ng sayo. Ay nako, huwag na nating pag-usapan yan. Alam mo naman na hindi bagay sa akin na maging albularyo. Pag-uusap ng magkaibigan. Naging makabuluhan para kay Emong ang kanyang buhay. Bagaman pinili niya na maging normal na tao sa bandang huli. Walang pinagsisisihan ng matanda dahil nasa katuparan niya ang naiwang misyon ng ama. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nanggagamot si Arnel gamit ang kaalaman na itinuro ni Emong. Hindi man ito minana ang kakayahan ng panghuhuklob. Nagawa naman itong makatulong sa marami gamit ng kanyang gabay, ang kambal ulo ng palaw. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa ang mga susunod na storya sa ating channel. Paalam.